Isang magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po? Sana ay nasa mabuting kalagayan saan man naroroon. Welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa isa na namang episode. Nandito ulit tayo sa ating mga piglets na natutulog pa habang kumakain naman ang inahin sa kanyang rasyon sa umaga. Ilang araw na lang ay magwalay na tayo sa mga biik, nasa 24 days old na sila. Malalaki, malulusog at malakas na ring kumain. Kahit marunong na silang kumain ay napakalakas pa ring sumuso sa inahin. Kaya kung pagmamasdan ng inahin ay medyo lumiit na siya o nabawasan na ang kanyang timbang. Gayunpaman ay marami pa rin siyang gatas. Ganito po talaga ang aming inahin, katulad sa lahat na naging anakan pati ngayon sa kanyang panglimang parity, ay pumapayat po talaga siya pagdating sa kalagitnaan ng lactation period. Nagiging mapili o nagbabago ang kanyang eating habit. Hindi kinakain kung may halong lactating feeds ang rasyon, sa kaalaman ng lahat ay mixed feeding po ang sistema ng aming pagpapakain sa lahat ng breeders, 50-50 ratio ng darak ng palay at commercial feeds na may kasamang kangkong at mga feed supplements. Simula noong 15 days pagkaanak ay pinalitan na ng grower feeds ang halos sa pagkain, ngayon ay magana na uli siyang kumain. Mananatili po ito hanggang sa mahiwalay ang mga piglets sa ika-30 days at depende na rin sa kondisyon ng katawan kung magpapalit na ba sa gestating feeds bago natin pabulugan. Pero kahit magana na siyang kumain ay hindi pa namin kaagad maibalik ang saktong timbang dahil nga may mga biik pa. Ito muna po ang ginagawa namin para hindi masyadong pumayat. Kung sobra kasing bumaba ang timbang ay baka magkaproblema naman kami sa muling pagpapabulong. Napapakastahan po itong inahin sa loob lamang ng isang linggo pagkahiwalay niya sa mga biik. Tapos na siyang kumain pero kahit hindi pa nakahiga ay ayan na ang mga makukulit nag-uunahan na sa gatas. Ang timbang ng ibang mga biik dito ay lampas na ng 10 kilo at ang pinakamaliit ay nasa 7 kilo. Nakuha na po namin ang average winning weight na 8 kilograms at meron pang 6 days bago mahiwalay. Hindi na makapwesto ang inahin dahil kaliwat kanan ay nakaabang sila. Sadya po talagang magatas ang inahin na ito kahit hindi pa kainin ng lactating fish. Dahil wala pang gatas ay eto kain na lang muna ng feeds, nakatransition na rin po ang feeds nila from booster to pre-starter feeds. Para sa paghiwalay ay pre-starter na ang kinakain nila. Hindi na rin magkaproblema kung may mga buyers dahil marunong na silang kumain. Naging maayos naman ang pag-aalaga sa kanila. Kahit isang simpleng pagtatae o anumang sakit ay hindi sila nakaranas, kahit isa man lang sa kanila sa awa ng Diyos. Bukas ay ika-25 days na nila at schedule na nila sa second dose na B-complex, ang panghuling bitamina sa aming pangangalaga bago natin ma-dispose. Complete vaccine na po ito bago ma-release sa buyers. May pumasok na sa pakainan ng inahin, pero okay lang dahil wala ng laman, tumitikim lang sila. Nahihirapan siyang makapwesto, napapaligiran kasi ng mga anak niyang sobrang makukulit.
Nakahiga na siya sa wakas at unahan naman sa pwesto ang mga bulinggit. Ayan po ang lalakas sumuso, talagang mangangayayat ang inahin nito. 6 na araw na lang ay maghihiwalay na sila. Hitik na po sa gatas ito dahil tahimik na silang lahat. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang ating episode at sana ay nagustuhan. Maraming salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po sa ating lahat.